Iran bigla nga bang inatake? Kasi ngayon mga sangkay, putok na putok po ang balita na mayroon pong pagsabog na naganap na ikinasawi ng napakarami mga sangkay doon po sa Iran. At ang tanong, ito na nga ba ang simula ng paglabas ng buong puwersa ng Iran at tutugisin ang kung sino mang responsable? Hello guys, what's up? Kamusta po kayong lahat? This is me once again, Sangkay Janjan. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, mga Sangkay, ito mismong pinapanood nyo, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto na nga mga Sangkay, tumitindi po itong nangyayari sa ating mundo, no? Lalong-lalo na po pagdating sa digmaan, na ang napag-uusapan na po nito ay ang nuclear war na posible di umanong pumutok at any moment. Talagang dito natin napapatunayan, mga Sangkay, na ang mga propesiya na nasusulat sa Biblia ay totoo at hindi po ito nagkulang sa paalala na in the last days, mga Sangkay, magkakaroon po ng mga kahalintulad po nito na magaganap. Magiging masalimuot po ang situation ng mundo and very specific itong mga gera na noon pa man, mga Sangkay, nagaganap at hanggang ngayon natutupad po ang propesiya sa Biblia. Dose-dose ng tao di umano ang nasawi doon sa Iran. Dami. Matapos ang dalawang pagsabog. So ano to mga Sangkay? Bigla silang sinalakay? Bigla ba silang inatake? Putok na putok kasi ang balitang to ngayon sa international. Nasa 84 na ang naiulat na nasawi, habang 284 ang nasaktan, ayon kay Jafar Miadfar, puno ng National Emergency Agency ng Iran. Nangyari ang unang pagsabog nitong 100 metro ang layo sa libingan ni Soleimani. Grabe, no? Itong Soleimani, mga Sangkay, ito po yung parang chief commander nila na kung saan sinalakay po ng Amerika at napatumba noong panahon po ni Donald Trump. Alas 3 ng hapon doon. Ang ikalawa 1 kilometro ang layo matapos ang 20 minuto at mas maraming nasawi. Grabe. Ang pagsabog umano ay dulot ng isang bomba. Itong araw din ang ika-4 na anibersaryo ng pagkamatay ni Soleimani. Si Soleimani na dating military commander. Yun na nga, military commander po itong taong to. Anniversary po ng kanyang pagkasawi. At malamang ang pinanghihinalaan ngayon, mga Sangkay, nitong Iran ay ang United States of America na siyang nagpatumba rin po sa commander na ito. At ngayon nga, mga Sangkay, malaki ang involvement ng Iran when it comes to supporting terror groups in the Middle East. Kaya mga Sangkay, itong Amerika din ay gigil na gigil. Yung Houthis ngayon, mga Sangkay, na talagang dinudut-dut na po ngayon ng Amerika. Ngayon lumabas din po ang totoo na ang backup sa mga ito, wala pong iba kundi ang Iran. Kaya ang tanong dito, mga Sangkay, ngayong nangyari ito, ang dami pong nasawi, mga Sangkay, sa pagsabog. Ang tanong dito, sisiklab na ba ang digmaan ng Iran at Amerika? Ng Iranian military ay nasawi dahil sa isang US airstrike sa Baghdad International Airport noong January 3, 2020 sa utos ni dating US President Donald Trump. Yun. Yan yung moment na yon na medyo nagkaroon po ng pangil ang Amerika, mga Sangkay, at yung mga threat sa kanila
ay talagang pinalagan, including mga sangkay, itong commander nitong Iran. Ganun po katindi ang nangyari. Nagkaroon po ng drone attack mga sangkay at that time. At ito po ay utos ng dating presidente na si Donald Trump. Bagaman walang umako ng responsibilidad ukol sa mga pagsabog, sinabi ni Iranian President Ebrahim Raisi na magbabayad ng malaki ang Israel. So, Israel po ang tinumbok nila. Hindi po yung United States of America. Tanong dito mga sangkay, hindi kaya gawa-gawa lang din po nila ito? Itong Iran? Kasi ang posible po nilang maging ano dito ang posible po nilang matukoy, walang iba kundi Amerika, kasi ang Amerika po yung mortal na kalaban nila, not Israel. Maliban na lamang po mga sangkay, kung mayroon po silang ginagawang estratehiya against Israel. Kasi paano nangyari na Israel po yung kanilang naisip? Magbabayad daw ang Israel. Wala naman pong ano doon mga sangkay na Israel ang may gawa. Ang possible, Amerika. Kasi ngayon mga sangkay, tinutugis ng Amerika itong Houthis. Ngayon, itong Houthis, backup po yung Iran. At ngayon nga mga sangkay, naglabas po ng warship sa Red Sea itong Iran para backupan itong Houthis. Subalit, andun din po yung mga warship ng Amerika. So, possible po talaga Amerika ang dumali sa kanila kasi yun nga pong commander nila, Amerika po yung bumanat nun Hindi naman nagkomento ang Israeli military ukol dito at sinabi rin ng US State Department na walang rason kung bakit makikisali ang Israel dito. Di ba? Walang rason. Ayon sa ilang eksperto, ang nangyari ay katulad ng isang terrorist attack na gaya ng ginagawa ng ISIS noon. Sinabi naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na magkakaroon ng harsh response ang bansa dahil sa insidenteng idineklara ang araw ng Huwebes na araw ng pagluluksa sa bansa. Christy Rosacia. Okay. So, ang matindi dito, wala pong may umako kung sino ang may gawa. Even United States of America, na posibleng matumbok na may kagagawan, hindi rin po inako nila. Hindi po tulad noon mga sangkay, nung inatake po nila yung commander ng Iran, inako na po talaga kaagad nila. So, itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo, patunay lamang po talaga na tumitindi ang problema pagdating po sa mga sigalot ng mga bansa. At alam niyo mga sangkay, ang mga kapagpapigil sa mga sigalot na ito, walang iba po kundi itong Antichrist. Pag dumating na po itong si Antichrist, magkakaroon po ito ng peace treaty sa Jewish Israel na maging ang mga bansa pagbabatiin mga sangkay. Ganun po katindi ang gagawin niya. Kaya nga lang, kakalabanin niya po si Jesus Christ. Gusto niya makuha yung glory. At dito mga sangkay, pag lumabas na si Antichrist, magsisimula po ang tinatawag na tribulation. At matinding galit ng Panginoon sa mga tao at that time. Itong sinatawag po na 7 years tribulation. Well, ang tanong dito mga sangkay, ito na ba ang magiging tulay sa mga katuparan ng maraming propesiya sa Biblia ng mga nagaganap ngayon? Kasi tumitindi po, nag-escalate po. Lahat po ng mga bansa ngayon ay may matinding problema pagdating po sa mga teritoryo, pagdating sa mga lupain. At ito naman mga sangkay, kapangyarihan po ang gustong mahawakan dyan sa Middle East. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube
then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.